Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong, ayan na, 2 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kahit nasa ibang bansa mga vloggers at social media influencers na nasa likod ng mga fake news, hindi pa rin ligtas sa kaso. Ayon po yan sa National Bureau of Investigation. Ronda Pilipinas. Zero remittance sa week ng ilang grupo ng pro-Duterte OFW ikinasana bilang protesta sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ronda Pilipinas. Presyo ng galunggong sa ilang pamilya sa Metro Manila, sumipa na sa halos 400 pesos kada kilo. Ronda Pilipinas. Ang mura yata ngayon yung kamatis. Ang kamatis yan ang mura ngayon. Balita mula sa iba yung dagat war plans ng Trump administration sa Yemen nabunyog. Ronda Pilipinas. At balitang pabalakasan naman, Petrogas Angels pasok na sa semifinals ng PVL matapos talunin ang Zeus Coffee. Ronda Pilipinas. At may papasok nga bang bagyo sa bansa bago matapos ang buwan ng Marso? Alamin ang live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Marian Rivera inaming may insecurity sa pagsasalita ng English. Ronda Pilipinas. Paggamit ng gadgets habang nagmamaneho, aray! Alamin ang kaparusahan niyang mga yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga bang nakakatulong, Senator, ang coconut oil para mawala ang dandruff, Mr. Senator? Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Ronda Pilipinas. Panukala na magpapatibay sa eligible list of Filipino voters. Naisabatas na raw ba ni Senator Lito Lapid? At pagbisita ng vendors party list sa San Pablo, Laguna. Sandyan po sa may night market para ibahagi ang kanilang misyon para sa mga manininda. Mainit na tinanggap. Mamaya alamin natin sa isa na namang si Yasot Presents DWIZ Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ayan! Balitaan nyo na siguro, viral na viral po ang kwentong ito. Zero remittance week, Ibig sabihin, 1 week ito, Nagpaplano po ang mga kasamahan natin, mga kababayan natin na OFW na huwag magpadala ng remittance. Malaki ho ang magiging epekto nito sa ekonomiya natin kung ano man ang paniniwala ninyo sa politika, ito po'y malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ako medyo saside ako dun sa sinasabi ni Yusek Claire, Yung sinasabi ni Yusek Claire,
magpakahinahon. Ayan. Aside ako sa kanya ng kaunting ganun, ha? Magpakahinahon. Yan. Ang tawag sa mga kalye, kung tawagin nila yan, relax. Walang S. Relax. Ha? Tayo'y magpakahinahon at wag na muna magdedesisyon ng ganun-ganun na lamang. Pero pag-isipan po natin, ha? Yun yung sinasabi nilang, hindi, ang kawawa, pamilya ninyo dito. Hindi, yung mga 1 week na delay, okay lang yan. Oo. Pero hindi ko lang alam kung anong epekto niyan sa ating ekonomiya. Okay? Sa lahat, kung ano man yung paniniwala ninyo, ha, sa politika, ha, may epekto po yan. Yung 1 week na yan, alam naman natin, bilyon ang contribution po ng OFW sa ating ekonomiya na nakakatulong sa ating bayan, nakakatulong sa ating mga Pilipino. Kaya nga ang turing natin sa kanila, mga bagong bayani. Bagong bayani. Nakalimutan ko na tuloy yung kanta ni Nora Honor ng Bagong Bayani. Ha? Yan turing nila sa atin, mga bagong bayani. Kaya doon sa mga nag-iisip, tama po yan. Pag-isipan po nating maigi. Ayan. Hindi ko sinasabing wag, ha? At hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing oo, ituloy ninyo, o hindi nyo ituloy. Ang pakiusap ko lang po, sa side ako doon sa sinasabi ni Yuse Claire, ha? Castro ng Malacanang, ha? Tayo po'y magpakahinahon. Pagka sinabi yung magpakahinahon, hinga ng malalim, inom ng tubig, mag-isip-isip ng kaunti, relax. Ayan, dahil meron ho yan, kahit 1 week lang ho na delay yan sa nagpagpapadala ng remittances sa mga pamilya nyo po dito sa Pilipinas, yan po ay may epekto sa ating gobyerno, sa ating paggasto, sa mga pananalapi, sa ekonomiya mismo ng Pilipinas. Tayo'y hinahon. Mag-herbalaya na muna tayo, ha? Ha? Amoy natin yung herbalaya. Ha? Para tayo ma-relax, ha? Magandang araw, Pilipinas! Live na po tayo sa DWIC 882. Live na rin po tayo sa DWIC News FM Regional Station sa mga probinsya. And of course, live din tayo sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, nilinaw ng National Bureau of Investigation na kabilang sa mahigit 20 individual na kanilang iniimbestigahan dahil sa pagpapakalat ng fake news ang mga vloggers, content creators at miyembro ng mainstream media. Hindi ko lang alam kung kailan yung susunod na hearing ng TRICOM dun sa mga inimbitahan na mga influencers. Ang alam ko dito, sila Vice Ganda ang iimbitahan, di ba? Sa panayam po ng DWIZ, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na kanyang tinututukan ang mga naglalabas ng mga pahayag na lumilikha na ng maling impormasyon. Kaya yung mga commentaries against us, yung mga commentaries ng mga vloggers, ng mga nasa mainstream, okay lang po yan. Freedom of speech yan, freedom of expression. Ang sinasabi po namin, ang binabantayan po namin, ay yung lumalampas na. Hindi na tama yung mga pinagsasasabi, nagke-create na ng fake news. Aminado naman ang NBI chiefs na hirap silang tugisin. Good luck, Direktor. Ang mga nagpapakalat ng peking balita na nasa ibang bansa, partikular sa Amerika. Gayunman, hindi rin anya ligtas sa kaso ang mga ito. While the libel is not a crime in the United States, at then tinitignan namin yung mga anggulo na yung inciting to sedition, kung umaabot na doon. At saka tinitignan din po namin yung anggulo na, remember na yung mga vlogger na ito ay kumikita sila depende sa number of viewers nila. Nagkakaroon sila ng pera dahil diyan ginagawang hanap buhay ang pagbablog. Tinitignan namin yung anggulo na nagbabayad ba sila ng tax. Yun nga mismong platform hindi ho nagbabayad. Direktor. Pinayo naman ni Director Santiago ang publiko na huwag nang pansinin ang mga post ng mga nagpapakalat ng mga fake news.
Alam nyo, ang pinakamagandang masawata yan ay pati na po doon sa mga biktima ng libelous na remark, mga vlogging, ay wag natin silang intindihin. As if hindi sila nag-e-exist. Pag nakipagsagutan ka sa kanila, ay tuwan-tuwa yan. Dami ang viewers nila. Pagka hindi mo pinapansin, as if hindi sila nag-e-exist, kukunti ang viewers nila, kukunti ang kikitain nila. Ay titigil na rin yan. So kayo muna, Direktor, ang papansin. Oo, yun ang panawagan ng Direktor. Wag natin pansinin. Sila muna. Sila muna ang papansin dahil trabaho nila yan. Yan ang tinig ni NBI Director Jaime Santiago sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Kasado na sa Biyernes po, March 28 hanggang April 4 po. Ulitin natin March 28 hanggang April 4 ang ilulunsad na Zero Remittance Week ng ilang OFW groups. Ito'y bilang protesta sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magdiriwang ng kanyang ika-80 kaarawan sa darating na Marso 28. Aba, birthday na ni Presidente pala, ano? Oo, sa Croatia, tinatayang nasa 30,000 OFW ang lalahok sa Zero Remittance Week. Una nang umapila ang Malacanang sa ilang grupo ng OFW na maging mahinahon at isipin ang kanilang pamilya na nasa Pilipinas sa harap ng banta ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Custom loss at post-clearance audit inilatag ng Pilipinas sa ASEAN meeting sa Thailand. Alamin po natin ang report ni Patrol 24, June Samson. Kuyang June, go! Kuyang Dennis, matagumpay ang kanilang pagdalo sa ika-37 taon na pagpupulong ng ASEAN and Compliance Working Group na idinaos sa Phuket, Thailand. Pinangunahan ni Deputy Commissioner Attorney Teddy Sandy Raval ang delegasyon ng Pilipinas kasama ang iba pang mga opisyal mula sa iba't ibang dibisyon ng DOC. Tinalakay sa pulong ang pagpapatibay ng seguridad sa international supply chain, pagpapalakas ng lehitimong kalakalan at paglaban sa smuggling at iba pang paglabag sa Customs Tariffication Act. Samantala inilahad o iprenisinta ng Pilipinas ang kanilang mga karanasan sa pagpapatupad ng customs laws at post-clearance audit na naglalayong mapabuti ang tax collection at palakasin ang ekonomiya. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Tudong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At alamin na natin kung magiging kasing ganda ni Gia ang magiging panahon natin, ang ating magiging weather for today. Eto na! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin na natin kung magiging kasing ganda ni Gia Rafael ang magiging weather for today. Ang kagabi ang init. Maginit kagabi, pero biglang may Mainit. LPA. Ha? Biglang may LPA. Hindi, pero iba yung init kagabi. Nung nakaraang gabi, parang okay-okay pa eh. Malapit na kasi mag-April. Di ba ina-expect na first week ng Summer. April, mata-terminate si Amihan. Oo nga eh, pero grabe naman. Di pa siya official na terminated pero maginit na. Oo, ang init. Dahil parang nagising ako kasi nakatulog ako sa may sala namin. Oh. Nagising ako. Ang init. Ang init, di ba? Malagkit. Oo, dati kasi parang giniginaw ka pa, lalo na kapag yung electric fan ay nakatapat mo sa kahit electric fan lang sa may bintana. Di ba? Ngayon hindi, mainit talaga. Pumasok talaga ako sa kwarto, naka-aircon. Mainit. Ay, tataas na naman ba ang mga bill sa kuryente nito? Kuryente? Hindi, hayaan muna natin itong Meralco magbayad. Oo nga Bayad na ba pala, kayo? meron nga pala. Sabi nga ng Nasicor, sabi ng Nasicor to ha? Hindi ako. Hindi ako. Sabi nila, kami na ang kinuhanan ninyo ng pera kasi sumubra eh.
Di ba? Sumobra yung singil. Di ba? Kami na ang kuha na ninyo ng pera. Yung pagsasauli, dapat daw, hindi kayo masusunod. Dapat kami. Tama naman. Ilan nga yung sumobra? Billion ba? It's 19 point something billion. Di ba? Billion pa, ang laki. Halos 20 billion. B as in B, ha? Billion. Billion Dapat talaga, pala wala hindi tayong trillion. babayaran ngayon. Oo, di ba? Kaya nga, pati yung ito magandang balita. Nabasa ko to kahapon yata. Pati ho yung mga, meron ba sa inyo, kapitbahay nyo, prepaid? Wala. Merong mga bahay na prepaid, ha? Ang kuryente? Oo, prepaid yung kuryente. Yung niloload lang sa cellphone, Oh. 'di ba? Oo. Ang tanong nung mga customer na nagpi-prepaid, sila ba'y kasali sa susulian ng bayad? Paano gumagana yun, yung prepaid? Ano 'yun? Wala Ilalagay mo kung ilang oras o ilang araw mo gagamitin yung kuryente. By Magkano load. kaya yun? By load. Pabili nga ng load. Parang mas Ganyan yan. magastos ata yun. Ang sabi nila, mas monitor nila yung metro ng kuryente nila. Yun, Sabagay, may based on maganda. experience. Kasi nakabasa ako na isang dokumentaryo niyan. Ay, hindi pala. Dokumentaryo din napanood. May napanood ako ng dokumentaryo na mas nakakatipid sila at mas namomonitor nila. Sabagay. Compared dun sa atin na tayo, mga monthly, di ba? Naghihintay lang tayo ng bill Oo. eh. Oo. So, ang tanong, kung kasama sila dun sa Soli Bayad, Oo. sabi po ng Meralco, kasama po kayo. Ayun. Which is good news, no? Aha. Oo. So, ibig sabihin, pagkasama po kayo na susulian ng bayad, pati kayo kinuha na ng bayad. Naka-prepaid na nga kayo, kinuhanan pa kayo. O, di ba? Yun lang ang ibig sabihin nun. Pag isasauli yung bayad, pati kayo Nakuhanan ka. nakuhanan. Oo. Oo, tama. Eto na nga, bakit Ang daldal mo Ginit? masyado. Oo. Ano ha? Gia. Ilang minutes na yung weed? Dahan-dahan ng konti ha. Wow! Wow! Hindi kasi pagka kuryente pinag-uusapan. Siyempre, personal sa mga Pilipino nakaka-relate yan. na ako dyan ngayon. Saka hindi. Ano to ngayon ha? Itong darating na, di ba, ewan ko kung nakalagay dyan sa report mo ngayon. alin? Yung heat index natin talagang magdedire-diretso Dagupan. na. O yan, sa amin, sa Dagupan. 47. Lagot na naman kami nito. Mainit na naman. Alam mo naman, pag mainit ang ulo, nadadama yung, di ba, mainit ang panahon, nadadama yung ulo dyan. Oo, diba? pati yung mga kasama mo, susungitan. Oo, kaya Ang dapat dahilan. mag-herbalaya. Wow! Mare-recommend ba sa akin yun? Eto na nga! Kung saan tayo napunta, kahit na Maginit, meron na pong binabantay ang LPA ang pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan kaninang alas 2 ng madaling araw sa layong 645 kilometers sa silangang bahagi ng Southern Mindanao. May possibility din na magdala ito ng mga pag-ulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Pero sa ngayon, hindi pa inaasahan na magiging isa itong ganap na bagyo kaya manatili pong nakatutok sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Samantala sa una at pangalawang linggo ng forecast period mula March 31 to April 3, mababa ang tsansa na merong mabuong bagyo sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Sa Metro Manila, asahan ang magandang lagay ng panahon bukas hanggang Friday, pero asahan po sa Sabado ang mga pag-ulan. 26 to 34 degrees Celsius maglalaro ang temperatura sa Metro Manila. Pakilabas naman ang payong for 3 days at ang mga kapote sa may Metro Cebu at Metro Davao. Bakit? Ulan? 3 days puro ulan. Ay, At oh. thunderstorms. Ayan. Yun. Sayang. Eh, weekend malamig pa dun. naman. Oh, malamig. Kaya Oo. lang, hindi makakalakwatsa this weekend. Mm. Nasa pagitan naman po ng 25 to di ka 32 sure. degrees. Di ka sure. May Di iba ka talaga sure. ipipilit. Saka hindi. Makalabas Yung iba na. kasi, pagka umuulan, nilalabas nila yung bagong jacket nila. Ay, sa bagay. May Saka doon point. sila Para Jumaja ma-flex. Forms. Muulan na Jumaja Forms. Oo. Eto naman, yung heat index today, March 26, Dagupan. Ayan na! Namumuna. 47. Grabe. Grabe talaga. 47. Kung 47 ang temperatura dyan ngayon, kaya mo umuwi. Hindi, heat index yan. Hindi Ay, yan yung heat index. temperatura. Pero kaya mo heat index umuwi. yan. Ano no? Kaya mo umuwi dyan. Ako naman Yung kasi, ganyan. ako sanay ako sa ganyan eh. Kasi taga ron ako Dati eh. na talaga Oo, ganyan. mainit Even talaga before. dun. Oo. Nadadamay nga ulo paminsan. Pati yung pamilya mo, init yung ulo dyan eh. Sa San Ildefonso naman, 43 degrees Celsius at 41 sa Wow. Butuan City, Wow, Agusan mainit na del talaga. Norte. Ang araw po ay asahan ng paglubog mamaya 6 to 7 p.m. at ang pagsikat niya bukas ng 5:58 a.m. At 47 days to go bago po tayo mag-cast ng ating votes for the midterm elections. Ay, alam nyo ngayong tag-init, ang linisin ninyo yung mga alulod. At saka yung mga imburnal. Barado. Panawagan sa mga, itong mga LGU na to. Itong mga LGU na to, baka Lagi kailangan nangangampanya na kayo panawagan. ngayon ha. Pali kayo.
Asikasuhin nyo muna yan. Para hindi magbaha. Di ba? Kailan nyo asikasuhin niya? Pag bumabaha. Babaha na. O, di ba? Oo. Asikasuhin niya yung mga barado na mga alulod. Alulod ba? Tama yun. Yung canal. Di ba? Drainage. The canal, no? Imburnal? Imburnal is the drainage. Aha. Tama. Kakaiba O, pa yan. pala. O, yan. Asikasuhin nyo na. Lalong-lalo na doon sa mga LGU. Yung mga LGU, yung naasikaso nyo. Mga jingle-jingle nyo dyan. Ang init na ulo. Tigilan nyo na yan. Ha? Yan muna, trabaho nyo yan. Trabaho pa kayo. Kayo nakaupo pa rin hanggang ngayon. Kailan ba magsisimula ang lokal na kampanya? Di ba Friday? This Friday na. This Friday na, no? Alam ko Friday. O yan, magsisimula na this Friday ang local na kampanya. O bago muna ang mga kampanya, maglinis muna kayo ng Burnal. Saka panawagan kay Mayor Vico. Mayor Vico, pag traffic, huwag kayong magkukolekta ng basura. Uy! Traffic kahapon eh. Nakarelate ako doon sa traffic, ah. Hindi kami masyadong kasi traffic ng basura. Huwag yun, pagka rush hour, di ba, mga uwian, lalo na sa mga opisina, huwag niyong sabayan ng basura. Kasi nagkukos ng traffic, di ba? Nagkukuha ng di ba? Nasa gilid ng daan yung truck, eh. Oo. Mayor! Like ko nakikita yung pag umuwi ako. Nagbabaktol na. Hindi, si Mayor Vico naman, mabait yan. Talaga makikinig yan. Oo. Wag na pag Huwag rush na hour. mag-rush hour. Mga 9 p.m. na lang. Actually, sa gabi pwede yan. Di ba? Maging disiplinado tayo. Kahit Wag- umaga nga may nakikita ko Wag na nang, ulit. wag nang isabay sa traffic. Di ba? Uwing-uwi ng mga tao, eh. Oo, di ba? Wag yung tipong alas 7 ng umaga, alas 8 ng umaga. Di ba? Oh, di ba no, mga taga Las Piñas? Ah! Ay, oo! Oo, Di ba Diyos mga ko. taga Las Piñas, ganyang oras na kinakakot yung basura, nagkukos ng traffic? Oo. Uy, Mayor, ano ka ba? Ilang beses na kita tinawagan dito sa programa ko, wala nangyari. Ano ba yan? Nag-rant na nga Nagmaktol, siya. Nagmaktol. Di, baka Okay. pwede nilang pag-usapan. Wag na lang sa rush hour, di ba? Pwede naman alauna ng tanghali. di ba? Yan, Ganyan, patay pwede. na oras. Oo, di ba? Oo. Okay. Oo. Para Masyadong makapag nagagalit. ano. Gia. Ah, ako pa yung galit. Huwag ka masyadong nagagalit. Para tuloy-tuloy na makapag-maktol si Dennis, magpapaalam na po muna ako. At yan po muna aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Uy, sa mga panahon ngayon, dapat kayo nagtitake pa rin ng food supplement para sa inyong health, ha? At hanap mo ba yung food supplement na natural at walang halong chemical? Aba, subukan mo ng MX3 capsules, ha? Siguradong safe yang inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven po, ha? Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman po, ano pa ang inaantay mo? Ano pa inaantay ninyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Sa MX3, dito ako, Bilib! Ronda Pilipinas. Ay nagtatanong, paano kalaban na magpapatibay sa eligible list of Filipino voters na isabatas na raw ba yan ni Senator Lito Lapid? Alamin na naman sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Kasali sa karapatan ng bawat Pilipino ang bumoto ng malaya at piliin kung sino mang gusto nilang mamahala sa bansa. Pero lahat ba ng registered voters ay bumoboto talaga? May gumawa na ba ng tracker or any action para malaman to? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na taong 2010 nang magsulong si Senator Lito Lapid ng panukala na gamitin ang biometrics ng mga Filipino voters upang tukuyin kung sino-sino lang sa mga ito ang aktibong ine-exercise ang kanilang karapatan bilang isang botante. Naisabatas ito ng Senador at ito ang Republic Act 10367 o ang Act Providing for Mandatory Biometrics Voter Registration. Nakasaad sa batas na ang mga botante na kukuhanan ng biometrics katulad ng picture, fingerprint, signature at iba pang features na maaaring magpatunay ng kanilang identity ay ang mga registered voters na hindi pa dumadaan sa validation at ang mga bagong botante.
Sa pamamagitan ng Data Capture Machine o DCM, marerecord na ang biometrics ng mga botante at gagamitin ito upang matukoy kung sino ang mga ghost voters at multiple registrants nang sa ganun ay matanggal ang records ng mga ito at higit sa lahat ay para ma-update ang opisyal na listahan ng mga aktibong botante sa Commission on Elections o COMELEC. Hindi kailangang ipag-alala ng mga botante ang pagkuha sa kanilang biometrics dahil protektado ito sa ilalim ng COMELEC at nakalaan para lamang sa pagboto. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas! Pilipinas, ang ating oras. Yon, 27 minuto na. Ay, teka muna, 28 na pala. 28 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Tama. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oh, ha? Baka medyo mainit ulo ninyo, ha? Dahil mainit ang panahon, ha? At kapag mainit ang ulo nyo, so sasakit yan. Mai-stress kayo. Pero, pagka sumakit ang ulo ninyo, minsan dumadamay ang buong katawan ninyo. Isa lang ho ang solusyon diyan. Makakatulong po ang mag-Herbalaya Liniment Oil na po kayo. Dahil sa Herbalaya Liniment Oil, siguradong ginhawa agad ang mararamdaman mo. Kinilala yan sila ng Asia Pacific Awards Council, Q Asian National Product Quality Excellence Award, na siyang patunay na quality talaga ang Herbalaya. Huwag nang tiisin ang sakit dahil hindi na uso ang martir-martir ngayon sa mga panahon ngayon. Sa Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Ronda Pilipinas. Pag-usapan po natin itong 1 week na zero remittance na gagawin, na planong paggawin ng iba nating mga kababayan dahil po sa usaping mga politikal. Okay? Ano nga ba ang mga pwedeng mangyari pagdating sa zero remittance a week? Dahil alam nyo, meron ho akong binabasa dito kanina lang na hindi pala ito yung first time na nanawagan ang mga grupo ng mga OFW ng no remittance. Meron pa. Meron ho ako nakita dito panahon ni Pangulong Noynoy. Meron daw, ito siguro babasahin ko ito mamaya, merong parang bagong law o bagong rule na nangyari noon na bago na hindi nagustuhan. Titingnan natin mamaya ng konti yan. So ibig sabihin, itong panawagan na ito ng mga OFW na no remittance ay hindi ito first time. Meron na hong mga panawagan nito in the past. Throwback tayo ng konti. Okay? At ano ang magiging, sa palagay ninyo, ano ang magiging effect nito sa ating bayan? Okay? So, kausapin po natin ang isa sa mga eksperto pagdating sa mga ganitong usapin. Diretso na tayo sa OFW Party List. Nasa linya po natin si Kong Marisa Del Mar Magsino. Ayan. Kong, magandang araw po. Magandang araw, kapatid Dennis. Kamusta kayong lahat dyan? Sa lahat ng OFWs natin all over the world, magandang araw po sa inyong lahat. Ayun, sabi ko nga, tawagan nyo nga si Kong Marisa Del Mar Magsino. Yes. Diba, natatandaan pa namin yung tono mo na yun, Kong. Of course, okay. DWIC. Tama. Okay, By day, Kong, sa Marisa Del Mar mismo, sa DWIC. yun, dahil nagprograma kayo dito sa DWIC, di ba? Yes, for 2 years. For 2 years. Yes, for 2 tingnan years. mo yan. Yes, every Sunday. Ikaw pala ay aming kapamilya, kadugo, Of kapatid. Ano pa
ba? Kabalumbalunan, Of course, katay, lahat, o lahat, oo. lahat na. Okay, Yes. Kom, pag-usapan po natin ito dahil kayo po ang siguro may otoridad pagdating sa ganitong usapin. Ano ho sa palagay ninyo ang epekto sa pamilya Pilipino at sa ating ekonomiya itong balak po ng ilang mga OFW groups na zero remittance? Well, para sa atin, para sa OFW party list, unang-una bilang kinatawa ng minamahal natin mga OFWs, nagsasakripisyo sila, nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pamilya. Yung pananawagan po na hindi po kailangan mag-remit for at least 1 week mula sa March 28 hanggang April 4. Opo. Personally po ay hindi po tayo sumasang-ayon dyan. Dahil para po sa atin, wala po dapat kulay ng politika. Yung mga pagsusumikap ng ating mga OFWs, isang lahi lang tayo, iisa lang ang hawak natin na bansa, ang bansang Pilipinas. Bilang mga Pilipino, malaki pong ambag ng mga OFWs natin sa ating bansa at sa ating lipunan. Kaya't aking pakiusap na wag tayong idamay o ang mga OFWs natin, wag din tayong manguna na idamay tayo sa mga isyong pampolitika at kultura nang nagtutunggali ang pamahalaan natin at oposisyon. Mas nararapat kasi na pagtuunan po natin ng pansin yung mga kapakanan at kasiguraduhan ng kapakanan na ibibigay natin sa ating mga pamilya bilang Pilipino at sa ating bayan. Mas maririnig tayo kailangan may respeto, may katarungan, may dignidad ang bawat OFW. Huwag po tayong magpadala sa mga sabi-sabi, sa mga issue ng politika. Dapat po ihiwalay po natin yan. Dahil hindi lamang po ang pamilya nila ang magkakaroon ng problema pag hindi sila nag-remit ng pera sa kanilang pamilya, paano yung kakain, yung ibang mga pangangailangan nila, hindi lamang po yun, pati po yung ating ekonomiya ay malaki rin po ang magiging epekto nito. Kaya sana po ang mga kababayan natin ay maging straight po ang pag-iisip natin, magtrabaho na lamang po tayo, asikasuhin natin ang ating pamilya, wag na po tayo makisawsaw sa politika dahil sa ngayon po, napakaganda naman po bilang kinatawa ng OFW sa 19th Congress, napakaganda naman po ng mga proyekto natin, yung mga karapatan na ibinibigay po natin sa inyo at nakukuha ko naman ng support yan sa ating pamahalaan. Ngayon nga lang daw po naririnig ang OFW sa loob ng Kongreso, Dennis. Kaya sana wag nating sayangin ito. Dahil pag tayo'y nagpadala, dapat wag. Kumbaga sabi, sige, pag politika pag-uusapan, basta ako, concentration ko na lang sa pamilya ko, di ba? Tama, Dennis? Kasi meron hong isa sa mga comment po dito na binabasa ko, ang sinasabi ho ng ibang grupo ay mas pakikinggan tayo kapag tayo ay gumawa nito. Parang yung impact niya, parang ano ba? Parang strike ng mga jeepney. Kung hindi sila magi-strike, hindi daw sila pakikinggan. Parang ganun yata nakaanggulo yung balaki na ito, Kong. Oo, Dennis, kasi ganito yan Sabi natin gusto nating marinig. Kasi sabihin na natin, siyempre oposisyon gusto marinig. Pero yung pro o yung anti gusto rin marinig. Hindi natin kasi pwedeng sabihin na lahat yun na yung gusto natin. Paano naman yung ayaw sumama? 'Di ba? Paano naman yung makikisama lang dahil hindi naman nila alam kung anong tunay na sitwasyon? Paano naman kung ginagamit lang din? So kailangan po mas maganda ang buhay natin, masahimik ang buhay natin kung maiiwasan natin yung mga ganitong pangyayari. Ano ang magiging resultante gusto niyo marinig? Okay. Pangalawa, meron bang benepisyo pamilya nyo pag narinig kayo? Pangatlo, ano magiging epekto nito sa trabaho ninyo at sa inyong pamilya at sa ating ekonomiya? Kumbaga, dapat kasi iisipin natin ano makakabuti at hindi naman ganun makakasama rin naman sa akin. Yung benepisyo na matatanggap ko at ng aking pamilya, syempre tayo more on family. Pangalawa yung ekonomiya natin dahil isipin natin first family, di ba? Ano mangyayari? Pag nagpadala tayo sa ganito, mahihirapan po tayo. Lahat po ng sasabihin sa atin, syempre lahat maganda, lahat masama. Dapat po may sarili tayong desisyon. Intindihin nyo muna ang sikmura natin, ang pamilya natin, ang pagmamahal nyo sa kapwa-tao nyo, unahin nyo. Huwag po tayo kasi munang magpadala sa mga
ganitong grupo. Oo. Ano ho ang may papayo ninyo dun sa mga sabihin natin pinakinggan nila kayo at hindi na nila di na nila ginawa yung balak nila? Ano ho ang dapat nilang gawin para daw sila ay marinig pagkadating sa usapin ng politika, Kong? Ganito naman po yan eh. Kung ano naman po, open naman po tayo. Sa OFW Party List po, open tayo sa lahat ng inahing, sa lahat ng mga concerns, mga requests, lahat ng mga kuro-kuro. Pwede naman po yan pinag-uusapan opinyon. Ang akin lamang po, bilang nandito po tayo sa Kongreso, mas maganda para sa akin na nasa gitna lamang po tayo. Hindi po tayo pupunta sa kanan, hindi po tayo pupunta sa kaliwa. Iintindihin po natin ang both parties. Kung ano po makabubuti sa constituents natin na OFW, yun po ang focus ng OFW Party List. Okay, throwback tayo ng konti, Kong, ha? Hindi ho Opo. ito yung first time na nanawagan sila ng zero remittance. In the past, nangyari na po ito, Kong. Opo. Nangyari na po yan that time. I don't see na naging very effective po yan in the past. Although noong mga panahon na yon, Opo. wala pa naman po tayo sa politika. Host pa po tayo ng television show na Buhay OFW TV, World Class Kababayan. But the thing is, hindi naman po ito nagkaroon ng napakalaking epekto. Hindi okay. po. Kumbaga, ang nangyari lamang po parang napakabilis lang po ng pangyayari na after how many days nakalimutan na rin po. So, anong impact ang hinahanap natin? Di ba po? Yung kailangan natin, stability eh. Billion ho yung pinag-uusapan natin na contribution ng OFW sa ekonomiya natin, Kong, no? Aba, napakalaki. Oo. 38.34 billion US dollars. Yun. 2024 yan. 2024. Oh. Kaya nga po, sinasabi ko na ito po ay malaki pa po sa isang ahensya ng ating gobyerno na inireremit po sa ating treasury. Kaya nga po ang aking panawagan bilang kinatawan ng OFW Party List, maging mapanuri po tayo, mag-isip po tayo ng maayos, unahin po natin ang sarili natin. Hindi po ito long-term solution at hindi po ito makabubuti sa inyo, sa pamilya nyo at sa ating bansa. Iisang bansa lang po meron tayo. Mahalin po natin ito. Yun. Kong, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ. Bahay niyo po ito eh. Maraming salamat, DWIC, my home. Yan. Thank you so much, Dennis. Thank you very much po, Kong. Ingat po kayo. Yes, Congresswoman Marisa Dalmar Magsino po na nagsasabing OFWs, mahal po namin kayo dahil kayo po ang bida. Ma'am, Thank you anong so ninyo? much. Yung number? Ano number ng... Number 83. Yun. 83, 83. Yun. 83 OFW Party List po. Kahit Yun. po saan tayo makarating, tunay na serbisyo, tunay po ang pagmamahal at sakripisyo na ibinibigay natin para sa lahat ng ating OFWs, kanilang pamilya. At makikita naman yan, Dennis, Yan. sa record natin sa Kongreso at nasa social media pages natin. Tri-media po nakikita na hitik ang serbisyo natin for the past Congress ng 19th Congress. Yun. Okay, maraming salamat, Kong. Yes. Ingat po kayo. Stay beautiful. Thank you. Yes, thank you so much. God bless you. Thank you too. God bless, DWIC. Bye. OFW Party List Congresswoman si Marisa Delmar Magsino. Ronda Pilipinas. Pati ko pa nakakalimutan tanungin yung number niya dun sa di ba? Number 83. Ayan. Ayan, Kong, ha? Pinapromote kita na ng number mo. 83. Yan. Okay. Meron tayong question. Pagbisita ng Vendors Party List sa San Pablo, Laguna. Sa night market po yan para ibahagi ang kanilang misyon para sa mga manininda. Uy, mainit daw na tinanggap. Siyasatin na natin sa isa na namang DWIC Track Record Report. #IC Track Record. Paano naman kami rito sa San Pablo, Laguna? Pupuntahan din ba kami dito ng Vendors Party List? Nakakatuwa kasi, nag-iikot sila sa buong bansa para personal na makilala kaming mga vendor. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record.
Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team na pag-alaman na nagpapatuloy at mas lumalakas ang inisyatiba ng Vendors Party List sa pagsuyod sa mga pamilihan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Sunod namang sinuyod ng first nominee ng Vendors Party List na si Tita Malulipana kasama ang fourth nominee na si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata ang San Pablo Night Market upang personal na makilala ang mga manininda roon. Personal na nakausap ng bagong partido mga tindero-tindera kung kaya naman personal din nilang nasaksihan ang sipag, dedikasyon at kasalukuyang kinakaharap na suliranin ng mga ito. Sa pagbisita nila, inihayag ng Vendors Party List ang kanilang misyon sa pagtakbo sa Kongreso at iyon ay upang tulungan ng mga manininda na magkaroon ng mas magaan at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng educational, legal at medical assistance. Patuloy na inilalaban ng Vendors Party List ang kanilang misyon at advokasya upang matagumpay na mairepresenta ang mga manininda sa Kongreso. At yan ang track record ng Vendors Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas! Hoy, baka kayo gumagamit ng gadget sa habang nagmamaneho, bawal ho yan. Ano ang kaparusahan ninyo? Alamin natin sa isa na namang NBI report. Naku, bawal ito ni sino ba? Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Paggamit ng gadgets habang nagmamaneho? Nako, bawal ito! Magmula nang mauso ang paggamit ng navigational apps, naging kaagapay na ng mga driver ang kanilang cellphone sa pagbiyahe. Subalit kahit gaano ka pa kaingat, malaki pa rin ang posibilidad na masangkot ka sa aksidente. Kaya kung madalas mahati ang atensyon mo sa gadget at sa daan, nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Ayon sa Republic Act No. 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act, ipinagbabawal ang paghawak at paggamit ng mga communication device, mobile phones o anumang entertainment gadget habang nagmamaneho, umaandar man o habang nakatigil ang sasakyan. Pahihintulutan lamang ang pagtawag o pagsagot sa tawag kung mayroong emergency na nangangailangan ng tulong mula sa otoridad tulad ng aksidente, sunog o pagsabog o kung nangangailangan ng tulong medikal. Ang sinumang lumabag ay pagmumultahin ng 5,000 piso para sa first offense, 10,000 piso naman sa second offense at 15,000 piso at suspensyon ng lisensya sa third offense. Kapag nahuli sa ibang pagkakataon, tatanggalan na ng lisensya at pagmumultahin ng 20,000 piso. Kaya sa mga motorista, matutong sumunod sa batas para ikay hindi makadisgrasya. Baka masabihan ka pa ng, nako, bawal ito! Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. 13 minuto ba bago mag-11 ng morning? That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas! Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! 1, 4, 3, I love you, Diwa. 1, 4, 3, I love you, Diwa. Ay, sige. Dahil natuwa lang. Teka muna, tanggap muna tayo ng isang report. SP Senate President Escudero hindi kumporme sa suwestyon na kansilahin ng Kongreso ang tax privileges ng mga OFW na nagbanta ng zero remittance. Alamin po natin ang report ni Machol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Walang balak si Senate President Chis Escudero na gantihan ng suspension ng tax privileges sa mga overseas Filipino workers sakaling ituloy ang bantang suspindihin ang kanilang remittance sa Pilipinas. Ito'y bilang protesta nga sa pagka-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na maaaring kanselahin ng Kongreso ang tax privileges na hindi
pagbabayad ng income tax ng mga OFW kung itutuloy ang bantang zero remittance. Ipinaliwanag ni Senate President Escudero na hindi ito maaaring gawin ng Senado ng mag-isa at kailangan ng desisyon ng buong Kongreso. Hindi rin anya nila maaaring gawin ang hakbang na ito habang nakareses ang session at ikatlo ay hindi niya ipinapayong ito ay gawin. Iginiit ni Escudero na hindi ito issue ng gantihan at kung gusto nating pababain ang emosyon at tensyon, hindi tamang reaksyon ang pagganti at pumatol. Ang dapat niya gawin ay lawakan ng pangunawa at tanggapin ang sitwasyon kasabay ng panghihikayat sa mga OFW na humanap na ibang paraan sa paglalabas ng kanilang saloobin. Ipinaalala pa ni Escudero na ang pangunahin namang maapektuhan ng zero remittance ay ang mga pamilya ng mga OFW at ang ekonomiya sa kabuuan. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Hoy, ngayong Marso magaganap na ang pinakamaningning na gabi ng Bingo Plus. Ito ang Bingo Plus Night 2025. Excited na ba kayo? Excited ang lahat dahil makikiselebrate sa atin ang mga brightest stars ng bansa, ha? Rakrakan kasama ang parokya ni Edgar, Stephen Speaks at may exciting appearances and performances pa ang mga paborito niyong artist tulad nina Jackie Gonzaga, Jack Roberto, Patrick Quiroz, Angeline Quinto, Sam YG, Zephanie, Kajer Thelvig, Nicole Cordoves at Empoy. Hindi buwang Bingo Plus Night kung wala ang ating mga celebrity endorsers. Abangan ang si nag-iisang Papa P, Piolo Pascual at ang Chinita Princess Kim Chu. Sabi tuloy ng barkada ko, pag ba sinasabi mo yung Papa P, bakit ba nabibiyak yung boses mo? Kinikilig ako si Papa P, di ba? Pasabog, hindi ba? Mas angkabong-gabol ang Bingo Plus Night 2025 dahil makasama natin ang phenomenal box office star si Meme Vice Ganda. Bingo Plus Night will happen on March 27, 2025 live on Bingo Plus app and website. Akala nyo tapos na? Hindi pa. Marami rin na hinandang mga surprises para sa Bingo Plus Night. Kaya sali na for an ultimate lucky spin for a chance to win 300 million pesos and 5 million peso worth of car. Download na ng the Bingo Plus app now on App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa ha! Dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. At gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ayan, visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Ronda Pilipinas. Para sa sports news natin, Petrogas Angels pasok na sa semifinals ng PBL matapos talunin ng Zeus Coffee. Sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakuha ng Petrogas Angels ang huling pwesto sa semifinals ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference matapos talunin ang Zeus Coffee Thunderbells sa Game 3 ng kanilang quarterfinal series sa score na 25-21, 25-19, 25-23 sa PhilSports Arena. Pinangunahan ni Brooke Van Siegel ang opensa ng Angels na may 24 points habang nag-ambag si MJ Phillips ng 10 points. Nagbigay naman si Chi Saet ng 20 excellent sets at 5 points upang patatagin ang laro ng Petrogas. Sa semifinals, makakaharap ng Petrogas ang defending champion na Creamline, Chocomucho at Akari sa isang round-robin format. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ
Showbiz News. Marian Rivera, inaming may insecurity sa pagsasalita ng English. Ay, hindi lang ikaw, Tita Marian. Marami tayo. Okay, showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Marian Rivera na isa sa mga naging insecurity niya sa buhay ang pagsasalita na magaling sa English. Ayon kay Marian, naramdaman niya naturang pakiramdam nang lumuwas siya sa Manila para magtrabaho mula sa Cavite, kung saan feeling niya raw ay required na magsalita ng English kapag nakatungtong ka na ng Manila. Sa kanila raw kasi sa Cavite ay hindi sila English speaking at kahit sa school nila ay hindi naman sila nire-require mag-English, kaya't medyo nahirapan umano siya mag-adjust. Kahit noong nag-asawa na raw siya, insecurity pa rin niya ang English, kung saan nababanggit niya raw ito sa kanyang mister na si Dingdong Dantes, pero lagi raw siya nitong sinasabihan na mahal siya nito bilang siya at hindi niya kailangang magbago. Pero binigyan din daw siya ng advice si Dingdong na pwede pa naman niyang i-improve ang kanyang sarili kung talagang gusto niya maging fluent sa English. Bagamat open naman daw siya mag-aral para maging fluent sa English, pero feeling niya raw ay okay na siya sa kung ano siya dahil doon naman na siya komportable. Kaya naman, pinasa na lang daw niya sa kanyang anak na si Zia ang pag-i-English, kung saan sobrang fluent umano nito sa pagsasalita ng English with British accent pa. Minsan umano ay sinabihan siya nito ng just put my things in the bin, na hindi niya naintindihan kung ano ang bin hanggang sa ipaliwanag sa kanya ni Zia na cabin pala ang ibig sabihin ng bin, kaya't napakarami niya raw natututunan sa kanyang anak pagdating sa English. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag code of the day. Mahirap pang hawakan ng salita, lalo na kung hindi tugma ang sinasabi sa ginawa. Ayan, hoy, yung mga boboto. At yan, nakabuo ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan ang po susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie Di Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.